Sa isang mataong bayan na puno ng ingay mula sa mga jeep, tricycle at tindahan sa gilid ng kalsada, ay nakatayo ang isang malaking gusali ng bangko. Moderno ang disenyo nito, may malalaking salamin na dingding at mga gwardyang nakauniporme sa pintuan. Sa gitna ng abalang umaga, isang matanda na nakakupas na barong at may dalang luma at pudpud na sombrero ang marahang pumasok sa loob ng bangko. Tila ba siya'y isa lamang ordinaryong kliyente na walang sino man ang makakapansin kung hindi dahil sa kanyang payak na anyo at mabagal na hakbang. Magandang umaga po. Bati ng isang teller na mukhang nag-aalangan kung paano siya kakausapin. Tumingin lang ang matanda at bahagyang ngumiti bago umupo sa isang bakanting silya sa gilid. Hindi niya alintana ang mabilis na paglalakad ng mga nakabihis na tao. Dala ang kanilang mga attaché case at makakapal na sobre. Tahimik siyang nakatingin lamang sa kisame. Wari nagbabalik tanaw sa isang nakaraan na siya lamang ang nakakaalam. Sa tuwing pupunta siya roon, palaging iyon ang kanyang ginagawa. Uupo, maghihintay at maya-maya'y lalapit sa teller upang magtanong. At nang dumating ang kanyang oras, tumayo siya at dahan-dahang lumapit. Iha, mahina ngunit malinaw niyang sambit. Gusto ko lang sanang itanong, may laman pa ba ang aking account dito? Napatingin ang teller sa kanya at sa screen ng kanyang computer. Nakaramdam siya ng kaba dahil alam niyang kapag nakita ng manager ang matanda, paniguradong may komento na naman ito. Sandali lang po, Lolo, wika niya habang nagtatype. Ngunit bago pa niya makita ang detalye, dumating ang branch manager. Isang lalaking nasa mid-40s, malinis ang gupit, naka-Amerikana at kilalang mapagmataas. Eto na naman ba, Mang Tonyo? Ani ng manager na may halong pang-uuyam. Ilang beses ko na bang sinabi na wala ng laman yang account mo? Sayang ang oras ng mga tao dito. Umuubos ka lang ng pila, tahimik lang ang matanda. Wala siyang sinabing sagot, bagkus ay tumango lamang. Kita sa kanyang mukha ang pait, ngunit hindi niya hinayaang makita ito ng iba. Ang ibang kliyente sa paligid ay napatingin, may ilan pang nagbulungan. May mga nakaramdam ng awa, ngunit walang naglakas loob na sumita sa manager. Pasensya na po, Lolo, bulong ng teller matapos umalis ang manager. Ginagawa lang niya iyon kasi mahigpit siya sa oras. Ngumiti si Mang Tonyo. Walang problema, Iha. Basta't pagpasensyahan niyo na ang matanda. At umalis siyang muli, dala ang mabigat na pakiramdam. Sa paglabas niya ng bangko, sinalubong siya ng init ng araw at ng mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada. Inilagay niya ang sombrero sa kanyang ulo at nagpatuloy sa paglalakad pauwi sa isang maliit na barong-barong na yari sa kahoy at yero. Sa kanyang tahanan, halos wala ng laman ang maliit na aparador, maliban sa ilang lumang damit at isang kahong punong-puno ng mga papel. Umupo siya sa isang bangkong kahoy at inilabas ang kahon. Doon niya muling tiningnan ang mga dokumento, mga lumang papeles na puno ng alikabok at amoy na tila sumisigaw ng kasaysayan. Habang binubuklat ito, napabuntong hininga siya. Kung alam lang nila, bulong niya sa sarili, ang kasaysayan ng bangkong iyan, hindi sana nila ako tratuhin ng ganito. Sa labas ng bahay, dumaan ang kanyang kapitbahay na si Aling Rosa, isang tindera ng gulay. Mang Tonyo, nakita na naman kita sa bangko kanina. Bakit hindi ka pa rin tinatantanan ng manager doon? Ngumiti si Mang Tonyo. Hayaan mo na, Rosa. Hindi ko na iniinda yon. Basta't nagawa ko ang parte ko noon pa. Bakit ba paulit-ulit kang pumupunta ron? Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Aling Rosa na halatang nag-aalala. Tao lang ako na umaasa, tugon ni Mang Tonyo. At kahit pa wala silang nakikitang halaga sa akin ngayon, alam kong darating ang panahon na malalaman din nila ang katotohanan. Kinagabihan, habang nakahiga sa kanyang lumang papag, muling bumalik sa alaala ng matanda ang kanyang kabataan. Naalala niya ang panahon na ang bangko ay wala pang malaking gusali, wala pang makukulay na logo, at wala pang mga empleyadong nakabihis ng mamahalin. Noon, ito'y simpleng kooperatiba lamang na pinundar ng ilang taong nagtiwala sa isa't isa.
at isa siya sa mga taong iyon. Minsan, habang nakikipag-usap siya sa sarili, pumasok ang kanyang apo, si Nika, isang batang 10 taong gulang na puno ng tanong. "Lolo, bakit ka palaging pumupunta sa bangko? Ang sabi ni Mama, wala ka namang pera roon." Napangiti si Mang Tonyo at hinaplos ang buhok ng apo. Hindi lahat ng bagay, Nika, ay nakikita agad ng mata. May mga yaman na hindi pera ang sukatan. Minsan, ang halaga ng isang tao ay nasa alaala ng kanyang nadawa, hindi sa laman ng bulsa. "Pero lolo," wika ni Nika, "lagi kang pinapahiya dun. Naiinis ako kay Mama kapag nakikita kong pinagtatawanan kanila." "Shh!" Pinatong niya ang daliri sa labi ng apo. "Huwag kang magagalit. Ang importante, huwag mong kakalimutan ang respeto sa kapwa. Balang araw, maiintindihan mo rin." Habang nakatingin ng matanda sa kanyang apo, alam niyang kailangan niyang tiisin ang lahat. Ang katahimikan niya at ang payak na anyo ay nagtatago ng lihim na sa tamang panahon ay ilalantad. Ngunit sa ngayon, siya muna ang matandang tahimik. Ang matandang tila walang halaga sa paningin ng iba. Sa sumunod na araw, muli siyang bumalik sa bangko, dala ang parehong lakas ng loob. Habang pumapasok siya, may ilang tao na muling tumingin at napabulong. Ang gwardiya ay napailing na lang, sanay na sa pagdating niya. At gaya ng dati, tahimik siyang naupo at naghintay. Sa likod ng kanyang payapang mukha, may tinatagong pasensya, tiwala at isang lihim na magpapabago sa takbo ng kanilang lahat. Bago pa man maging malaking gusali na may salaming dingding at mga naglalakihang chandelier ang bangko sa bayan, ito ay nagsimula bilang isang maliit na kooperatiba. Ang kooperatibang iyon ay itinayo sa isang lumang bahay na yari sa kahoy. May bubong na yero at mga upuang kahoy na halos mabuwal sa tagal ng gamit. Doon unang nagtipon ng mga tao sa komunidad upang pag-usapan kung paano sila makakabuo ng pondo para sa isa't isa. Isa si Mang Tonyo sa mga taong nagsakripisyo ng kanyang maliit na ipon upang matuloy ang plano. Sa panahong iyon, siya'y nasa tasibulan pa ng kanyang lakas. Isang mangingisda na araw-araw ay pumapalaot sa dagat para may maipangbenta sa palengke. Hindi kalakihan ang kanyang kita, ngunit may malawak siyang pangarap para sa mga kababayan. "Tonyo," wika ng kaibigang si Fidel habang nakaupo sa maalikabok na sahig ng lumang bahay. "Sigurado ka ba na ilalagay mo rito ang natitira mong ipon? Paano kung malugi lang tayo?" Ngumiti si Tonyo, punong-puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. "Fidel, hindi ito para sa akin lamang. Kapag lumago ito, makikinabang ang lahat ng tao dito. Hindi lang ang pamilya ko, kundi ang buong baryo." Sumang-ayon ang ilan, ngunit marami ring nag-alinlangan. Sa kabila ng pangamba, nagpatuloy sila. Sa unang taon, kakaunti lamang ang kliyente. May ilang magsasaka at tindera ang naglalagay ng kanilang maliit na ipon at doon na nagsimulang mabuo ang tiwala. Lumipas ang panahon at unti-unting nakilala ang kooperatiba. Dumami ang mga miyembro at nagsimulang pumasok ang mga mas malalaking negosyante. Sa bawat pagpupulong, si Tonyo ang palaging nakaupo sa likod, tahimik ngunit nakikinig. Hindi siya naghahangad na maging kilala o purihin. Ang mahalaga sa kanya ay ang pagtayo ng institusyong iyon. "Tonyo," sabi ng isang kasapi sa kanila noon, "bakit hindi ikaw ang humawak ng posisyon? Ikaw naman ang isa sa pinakamalaking nagbigay ng puhunan." Umiling siya at tumugon, "Mas mabuti ng iba ang manguna. Hindi ako marunong sa mga papeles at numero. Ako'y isang simpleng tao lamang. Pero susuporta ako hanggang sa dulo." At iyon nga ang ginawa niya. Habang tumatagal, mas lalo niyang ibinuhos ang kanyang panahon at lakas sa pagtulong sa kooperatiba. Hindi sa pamamahala, kundi sa pagtutulak sa mga tao na magtiwala rito. Kapag nasa palengke siya at may nakikitang kapitbahay na may hawak na baryang na itatabi, siya mismo ang naguudyok na idulog ito sa kooperatiba. "Alinpuring," aniya minsan sa isang tindera. "Imbes na itago mo sa ilalim ng banig ang kita mo, dalhin mo sa atin, doon ligtas at lalaki pa."
Sa paglipas ng dekada, ang maliit na kooperatiba ay nagkaroon ng pondo upang makapagtayo ng isang opisina. Unti-unti, pinalitan ng mga lumang upuan ng bago at nagkaroon na rin ng mga libro ng accounts. Si Tonyo kahit hindi opisyal ay laging naroon sa bawat bagong hakbang. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang kanyang pangalan sa mga dokumento. Habang dumadami ang investors, ang kanyang kontribusyon ay natabunan ng mas malalaking halaga ng mas makapangyarihan at mayayamang tao. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanilang maliit na kubo, kinausap siya ng kanyang asawa. Tonyo, bakit hindi mo igiit ang pangalan mo sa kooperatiba? Baka dumating ang araw na makalimutan ka nila. Mumiti siya at tinapik ang kamay ng asawa. Hindi ko ito ginawa para makilala. Ginawa ko ito para sa kinabukasan ng iba. Kung makalimutan nila ako, ayos lang. Ang mahalaga, ang kooperatiba ay magpapatuloy at iyon ang kanyang pinanghawakan. Ngunit dumating din ang panahon na siya'y tumanda, nawala ang lakas at nagbago ang anyo ng kooperatiba. Naging isang ganap na bangko. Ang dating simpleng gusali na gawa sa kahoy ay pinalitan ng sementadong estruktura. May aircon, salaming pinto at mga gwardiya. Ang mga bagong manager at opisyal ay pawang mga banyaga na sa kanya. Wala ni isa ang nakakaalala sa kanyang pangalan. Ngunit siya, sa kanyang puso, alam ang totoo. Alam niyang sa bawat batong itinayo, sa bawat sahig na pininturahan, at sa bawat pader na itinindig ng bangko, ay may bahagi siya. Hindi man mabanggit ng iba, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit iyon naitayo. Kaya't kahit ilang ulit siyang bumalik at pinagtatawanan, hindi siya tumigil. Hindi dahil umaasa siyang kilalanin siya muli, kundi dahil naniniwala siyang ang isang bagay na kanyang pinulungan ay may karapatan makita pa rin niya sa kanyang pagtanda. Isang araw, habang nakaupo siya sa gilid ng bangko, may dumaan na dating kasamahan sa kooperatiba. Si Fidel, na ngayoy halos kasing edad niya. "Tonyo!" sigaw nito. "Ikaw pa rin pala ang palaging nandito." Mumiti si Tonyo at tumango. "Oo, Fidel, hindi ko kayang hindi bumalik dito. Para itong anak na tinulungan nating palakihin." Umupo si Fidel sa tabi niya at nagsabing, "Nakakalungkot lang na wala nang nakakaalala sa atin dito." "Hindi mahalaga iyon," sagot ni Tonyo. "Ang mahalaga, buhay pa rin ito. Kahit hindi nila alam, may bahagi tayo rito. At yon ang hindi mawawala." Habang lumilipas ang araw at gabi, ang matanda ay nananatiling tahimik. Ngunit dala niya ang kasaysayan ng bangko na walang sinuman ang nakakaalam. Ang bawat balik niya sa bangko ay tila pagbisita sa isang lumang alaala na siya mismo ang tumulong buhayin. At sa kanyang puso, naglalagablab ang isang lihim na hindi niya basta-bastang ipinapakita. Siya ay hindi lamang isang kliyenteng paulit-ulit na nagtatanong. Siya ay isa sa mga haliging bumuo sa bangko. Isang haliging matagal nang nakalimutan ngunit nananatiling nakatindig sa likod ng lahat ng pagbabago. Sa makabagong gusali ng bangko, kung saan ang mga pader ay kulay puti at makintab, at ang bawat empleyado ay nakasuot ng unipormeng kagalang-galang, nangingibabaw ang presensya ng branch manager na si Mr. Alvarez. Kilala siya sa buong bayan bilang isang taong mayabang, walang pasensya at tanging nakikita lamang ang halaga ng isang tao sa kapal ng wallet nito. Sa bawat hakbang niya sa bangko, dala niya ang amoy ng imported na pabango at ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos na tumatama sa marmol na sahig. "Magmadali kayo! Hindi tayo nagbabayad ng sweldo para lang umupo!" Malakas na sigaw niya minsan sa kanyang mga empleyado habang dumadaan sa harap ng mga teller. Ang ilan sa mga empleyado ay tahimik na tumango, habang ang iba ay lihim na napapabuntong hininga. Hindi sila makapagsalita sapagkat alam nilang isang salita lamang ng manager ay maaaring ikatanggal ng kanilang trabaho. Lalo pang tumitindi ang kayabangan ni Alvarez kapag dumating ang mga kliyenteng mayayaman. Kung dumadating ang mga kilalang negosyante, siya mismo ang bumababa mula sa kanyang opisina para batiin sila. "Sir, ma'am, welcome po please. Dito kayo sa VIP lounge."
Pagbati niya habang nakangiting parang tapat, ngunit halatang mapanlin lang. Subalit kapag ang pumasok ay isang ordinaryong tao na mukhang walang malaking pera, kagaya ni Mang Tonyo, hindi siya nag-aatubiling ipakita ang kanyang pangmamalit. "Ikaw na naman?" sabi niya minsan sa matanda habang nakataas ang kilay. "Ubusin mo ba ang oras ng mga empleyado ko sa wala? Gusto ko lang po sanang malaman kung may laman pa ang account ko." Mahina ngunit maayos na tugon ng matanda. Natawa ang manager at tumingin sa mga nasa paligid. "Narinig niyo yon? May laman daw ang account niya?" Halos araw-araw na lang tanong niya yan, pero hindi pa rin siya nadadala. "Kung ako sa'yo, Mang Tonyo, tigil-tigilan mo na yan. Wala kang mapapala rito." Tahimik lamang ang matanda at gaya ng nakagawian, tumango na lang at umalis. Ngunit ang ibang kliyente na nakarinig ay napapailing. Isang ginang na naroon sa gilid ang bumulong sa kanyang kasama. Nakakaawa naman ang matanda. Hindi na nga siya pinapansin, pinapahiya pa. Ngunit para kay Alvarez, normal lamang iyon. Sa isip niya, ang bangko ay para lamang sa mga taong may kakayahang maglagay ng malaking pera. Ang mga kagaya ni Mang Tonyo ay istorbo lamang. Sa tuwing makikipa niya ang matanda, parang tinik ito sa kanyang lalamunan. Isang hapon, habang nasa loob ng opisina si Alvarez, pumasok ang kanyang assistant na halatang kinakabahan. "Sir, nandyan na naman po si Mang Tonyo sa lobby. Nagtatanong ulit tungkol sa kanyang account." "Diyos ko naman," singhal ni Alvarez. "Ilang beses ko na bang sinabi? Pabalikin mo siya, sabihin mong wala. Kung makulit pa, ako na mismo ang katausap." At lumabas nga siya, dala ang kanyang kayabangan. Pinagtatawanan pa niya habang papalapit. "Mang Tonyo, kung gusto mo ng drama, pumunta ka sa teatro, hindi rito sa bangko. Wala ka ng pera rito." Nagulat ang mga tao sa loob ng bangko sa lakas ng boses ng manager. May ilan pang bata na dumaan at natigilan sa eksenang iyon. Ang teller naman, na dati nang naaawa kay Mang Tonyo, ay nakaramdam ng sobrang hiya sa ginawa ng kanilang manager. Pagkatapos ng insidente, napansin ng mga empleyado ang pagbabago ng pakikitungo ng manager sa kanila. Lalo itong naging istrikto at mapanlait. "Kung hindi nyo kayang magtrabaho ng mabilis, palitan ko kayo ng kayang tumakbo ng parang makina." Sigaw niya minsan. Sa isang pagkakataon, kinausap siya ng isa sa mga teller. "Sir, baka pwede po nating igalang si Mang Tonyo. Matanda na siya, baka..." Ngunit pinutol agad siya ng manager. "Baka ano? Baka tama siya? Huwag mong sabihing naaawa ka sa taong iyon. Kung wala siyang pera, wala siyang karapatan dito. Tandaan nyo, ang bangko ay negosyo, hindi charity." At doon tuluyang nabaon sa takot ang mga empleyado. Wala ni isa ang naglakas loob na sumuway. Kahit nakikita nilang mali ang trapo ng kanilang manager, pinili nilang manahimik upang hindi mawalan ng trabaho. Lumipas ang mga linggo, patuloy na dumarating si Mang Tonyo. At sa bawat pagbisita niya, tila mas nagiging agresibo si Alvarez sa pangmamaliit. "Kung ako sa'yo, Mang Tonyo," wika niya minsan habang puno ng pan-uyam, "maghanap ka na lang ng ibang libangan. Baka mabaliw ka lang sa kahihintay ng perang hindi naman darating." Ngunit hindi pa rin sumasagot si Mang Tonyo. Sa halip, tinatanggap niya ang lahat ng panlalait at tahimik na umuupo, tila nag-aabang ng tamang panahon. Sa ganitong paraan, lumitaw ang tunay na kulay ng manager. Sa mata ng marami, siya'y isang leader na dapat irespeto. Ngunit sa mata ng kanyang mga empleyado at ilang nakakita ng kanyang asal, siya'y isang halimaw na nakatago sa anyo ng isang kagalang-galang na opisyal. At habang patuloy ang pang-aapi, mas lalong lumalalim ang hiwaga sa katauhan ni Mang Tonyo. Isang hiwagang hindi alam ng manager na magpapabago sa buong dangko at sa kanyang kapalaran. Sa maliit na barong-barong kung saan nakatira si Mang Tonyo, hindi siya nag-iisa sa kanyang mga araw. Mayroon siyang anak na babae, si Liza, na matagal nang nagtatrabaho bilang caregiver sa ibang bansa. 2 dekada na ang lumipas mula nang mapilitan siyang iwan ang kanilang bayan upang maghanap ng mas magandang kita. At mula noon, halos taon-taon siyang nagpapadala ng pera para sa anyang ama.
Ngunit ang kanilang komunikasyon ay palaging puno ng hindi pagkakaunawaan. Sa tuwing tumatawag si Liza mula sa abroad, lagi niyang tinatanong ang kanyang ama kung saan napupunta ang mga ipinapadala niyang salapi. Pa, wika ni Liza sa isang tawag gamit ang telepono. Lagi akong nagpapadala. Pero bakit ang bahay natin ay hindi pa rin naayos? Bakit wala tayong maayos na kagamitan? Hindi mo ba tinatabi ang mga ipinapadala ko? Tahimik lamang si Mang Tonyo at sumagot ng mahinahon. Anak, huwag ka nang mag-alala. Lahat ng pera mo ay nasa ligtas na lugar. Hindi ito nasasayang. Pero pa, balik ni Liza halatang puno ng inis. Ligtas ba talaga? Ang nakikita ko, para ka pa ring isang ordinaryong matanda na walang ipon. Ang bahay natin halos gumuho na. Hindi ko maintindihan kung saan napupunta ang lahat ng sakripisyo ko rito. Mumiti lang si Mang Tonyo kahit naririnig niya ang hinanakit ng anak. Hindi niya kayang sabihin ang buong katotohanan na ang lahat ng perang ipinapadala ni Liza, pati ang kaunting natitira niyang ipon, ay matagal na niyang inilalagay sa lumang account sa bangko. Ang account na iyon, na walang sino man ang nagbibigay halaga, ang matagal na niyang iniingapan. Darating din ang araw, anak, sagot niya, maiintindihan mo kung bakit ko ito ginagawa, basta't magtiwala ka lang sa akin. Ngunit hindi madaling intindihin ni Liza ang kanyang ama. Lumaki siya na nakikita kung gaano kahirap ang kanilang buhay. Dahil sa kahirapan, pinilit niyang magtrabaho sa ibang bansa, tiisin ang pangungulila at dumanas ng pag-api mula sa mga amo. Para sa kanya, ang perang ipinapadala ay dapat sanay nakikita sa pisikal na pagbabago ng buhay ng kanyang ama. Isang mas maayos na bahay, mas maayos na gamit, at mas maayos na pamumuhay. Ngunit sa nakikita niya, wala ni isa ang nagbago. Kahit ang kanyang anak na si Nika ay minsang nagtanong, Mama, bakit si Lolo hindi pa rin nakaayos ang bahay? Di ba nagpapadala ka ng pera? At iyon ang mas lalong nagpapabigat sa damdamin ni Liza. Isang araw, habang pauwi si Mang Tonyo mula sa bangko, nasalubong niya ang kanyang apo. Tumakbo ito papalapit at sabik na yumakap. Lolo, tinawagan ka na naman ni Mama kagabi. Naiiyak siya habang kausap ka. Sabi niya, bakit hindi mo raw sinasabi kung nasaan ang pera? Hinaplos ni Mang Tonyo ang buhok ng apo at ngumiti. Nika, sabihin mo kay Mama mo na hindi niya kailangan mag-alala. Basta't tandaan niya ang lahat ng ginagawa ko ay para rin sa inyo. Pero Lolo, tanong ng bata, bakit hindi mo nalang sabihin sa kanya kung nasaan talaga? Tumitig ang matanda sa apo at saglit na nag-isip. May mga bagay na mas magandang hintayin muna ang tamang oras bago ipaliwanag. Hindi lahat ng sikreto dapat agad na isiniwalat. Balang araw, makikita ni Mama mo ang lahat ng dahilan. Sa kabilang banda, si Liza ay lalo pang nagdududa. Sa kanyang isip, baka ginagamit lamang ng kanyang ama ang pera sa kung saan-saan. Anak, mahina ngunit may bigat na tinig ni Mang Tonyo. Huwag mong isipin na sinasayang ko ang hirap mo. Lahat ng pinaghirapan mo, iniingatan ko. Ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. At sa mga sumunod na buwan, bihira nang magpadala si Liza, hanggang sa dumating sa punto na halos wala na siyang ipinapadala. Ang kanilang komunikasyon ay naging malamig at puno ng pangungutya. Sa panahong iyon, ramdam ni Mang Tonyo ang bigat ng sitwasyon. Bukod sa pagtrato sa kanya ng bangko na ilaw walang halaga, ngayon pati ang sariling anak ay nagdududa sa kanyang mga ginagawa. Ngunit kahit ganon, nanatili siyang matatag. May hawak siyang mas malaking katotohanan at pinili niyang manahimik hanggang sa dumating ang tamang oras upang ito'y ilantad. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa harap ng maliit na lampara sa kanilang bahay, tinitigan niya ang mga lumang papeles mula sa kanyang kahon. Doon nakasulat ang pangalan niya, isa sa mga orihinal na nagbigay ng puhunan sa bangko. At kasabay ng mga iyon, nakaipit ang mga resibo ng lahat ng deposito niya mula sa mga perang ipinadala ni Liza. Tiniis ko ang lahat ng panlalait, bulong niya sa sarili. Kahit pa ang sariling anak ko'y hindi na naniniwala. Ngunit balang araw, maiintindihan nilang lahat. Balang araw, makikita nilang hindi ako nagkulang. At sa katahimikan ng gabi, naramdaman niyang mas lalong tumitibay ang kanyang loob. Sa kabila ng pangungutya ng manager,
at ng kawalan ng tiwala ng kanyang anak. Alam niyang darating ang araw na magbabago ang lahat. Ngunit para sa ngayon, kailangan niyang tiisin ang bigat ng maling akala at hintayin ang oras ng kanyang pagbabangon. Isang mainit na tanghali nang muli na namang nagtungo si Mang Tonyo sa bangko. Kagaya ng dati, dala niya ang kanyang lumang sombrero at ang marupok niyang katawan ay marahang naglakad patungo sa pintuan. Subalit na yung araw na ito, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Bawat hakbang ay mabigat, bawat paghinga ay tila may tinik sa dibdib. Sa kabila nito, pinilit pa rin niyang makarating sa loob. Magandang tanghali po, bati ng gwardya. Ngunit halatang walang gana dahil sanay na siya sa paulit-ulit na pagbisita ng matanda. Tumango lamang si Mang Tonyo at agad na naupo sa gilid ng labi. Makalipas ang ilang minuto, tumayo siya at nilapitan ng teller. Iya, pasensya na ulit, pero maaari ko bang malaman kung may laman pa ang account ko? Mahina niyang tanong. Nanginginig ang tinig. Bago pa makasagot ang teller, bigla na lang bumagsak si Mang Tonyo sa sahig. Lolo! Sigaw ng teller na agad tumakbo palabas ng kanyang cubicle. Nagsimula ang kaguluhan sa loob ng bangko. Ang ilang kliyente ay nagsitayuan. May ilan pang nagmadaling lumapit para tumulong. Ambulansya! Tumawag ng ambulansya! Sigaw ng janitor na si Ruben. Ang tanging empleyado ng bangko na palaging may malasakit kay Mang Tonyo. Habang ang lahat ay naguguluhan, mabilis siyang kumilos. Kinuha ang bote ng tubig at sinubukang ipatong ang ulo ng matanda sa kanyang kandungan. Lolo, kapit lang po. Pabulong na wika ni Ruben. Huwag kayong bibitaw. Gunit sa halip na makaramdam ng malasakit mula sa lahat, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Ano na naman iyan? Abay kung kailan tanghali at puno ng transaksyon dito, saka pa nang gugulo ang matandang iyan. Sabi ni Mr. Alvarez, ang manager, habang nakatayo sa may pintuan ng kanyang opisina. Lumingon sa kanya ang mga empleyado, ngunit walang nagsalita. Halos lahat ay halatang nainis sa kanyang sinabi, ngunit walang naglakas loob na kumontra. Samantala, dumating ang ambulansya at agad isinakay si Mang Tonyo. Sinamahan siya ni Ruben kahit hindi niya trabaho dahil alam niyang walang ibang mag-aalaga sa matanda. Sa ospital, matapos ang ilang pagsusuri, nalaman nilang may sakit sa puso si Mang Tonyo. Lumapit ang doktor kay Ruben at mahinang nagsalita. Matagal na itong sakit niya. Hindi na bago ang kondisyon niya, pero mukhang matagal na niyang tinitiis. Kailangan niya ng gamot at regular na gamutan. Tumango si Ruben halatang nag-aalala. Dok, wala po siyang pamilya rito. Yung anak niya nasa abroad. Ako na lang po siguro ang bahala sa mga papeles. Nang magkamalay si Mang Tonyo, nakita niya si Ruben na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Salamat iho, mahina niyang sambit. Kung wala ka, baka hindi ko na kinaya. Wala pong anuman lolo, sagot ni Ruben. Pero sana po, magpahinga na lang kayo sa bahay. Huwag na kayong palaging pumupunta sa bangko. Baka lumala pa ang sakit niyo. Ngumiti ang matanda, bagamat halatang nanghihina. Hindi ko kayang hindi bumalik. May dahilan kung bakit palagi akong naroon. Samantala, sa bangko pinag-usapan ng mga empleyado ang nangyari. Hindi ko na talaga kaya si Sir Alvarez, bulong ng teller sa kanyang katabi. Imbes na magpakita ng malasakit, siya pa ang unang nagreklamo. Wala tayong magagawa, sagot ng kasamahan. Kung kumontra tayo, baka tayo pa ang mawalan ng trabaho. Ngunit sa kanilang mga mata, unti-unti nang nabubuo ang galit sa pamamalakad ng kanilang manager. Ang pagkahulog ni Mang Tonyo ay hindi lamang simpleng pangyayari. Ito ay nagsilbing salamin ng kawalan ng puso ng taong dapat sanay nangunguna sa malasakit. Pagkalipas ng ilang araw, nakalabas si Mang Tonyo mula sa ospital. Kahit pinayuhan siyang magpahinga, pinili pa rin niyang bumalik sa bangko. Hawak-hawak ang maliit na gamot na ibinigay ng doktor. Pagpasok niya, sinalubong siya ng malamig na titig ni Alvarez. Abat bumalik ka pa? Hindi ka ba nadadala, Mang Tonyo? Wika ng manager. Kung ako sa'yo, doon ka na lang sa bahay ninyo. Huwag mo nang istorbohin ang oras ng mga tao rito. Ngunit sa kabila ng lahat, tahimik na ngumiti ang matanda at sumagot. Darating din ang araw, Mr. Alvarez, na maiintindihan mo kung bakit ako nandito. Hindi niya pinansin ang mga mapanlait na tawa ng manager. Sa halip, dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng bangko.
parang walang nangyari. Ngunit sa puso ng mga nakasaksi sa kanyang pagbagsak, may kakaibang awa at respeto na ang nagsimulang mabuo para sa matanda. Habang tumatagal, ang sakit ni Mang Tonyo ay lalo pang nagiging kapansin-pansin. Mas mabagal na ang kanyang paglakad, mas madalas na siyang umuubo at mas mabilis mapagod. Ngunit sa kabila nito, hindi siya tumigil sa kanyang ginagawa. Para sa kanya, ang bawat balik sa bangko ay hindi simpleng tanong lang kung may laman pa ang kanyang account. Ito'y paghawak niya sa isang pangako, isang paninindigan na matagal na niyang tinitimbang sa kanyang dibdib. Sa likod ng kanyang kahinaan, mayroong lihim na hindi kayang takpan ng sakit. Isang katotohanan na darating ang araw ay magpapayanig sa buong bangko at magpapabago sa kapalaran ng lahat. Ngunit sa kasalukuyan, ang nakikita lamang ng iba ay isang matandang may sakit na patuloy na bumabalik sa lugar na tila wala namang ibinabalik sa kanya kundi pangungutya. At habang lalong bumibigat ang kanyang katawan, mas lalong tumitindi ang apoy ng kanyang loob. Hindi siya sumusuko, hindi siya umaatras. Sa bawat pintig ng kanyang mahina ng puso, patuloy niyang binubuo ang kanyang lakas para sa araw ng kanyang pagbangon. Sa gitna ng lumalaking pangalan ng bangko, isang mahalagang pulong ang ipinatawag ng mga miyembro ng Board of Directors. Naganap ito sa punong gusali ng bangko sa Maynila, sa isang malawak na conference room na may mahahabang mesa, makapal na carpet, at mga ilaw na kumikislap mula sa mamahaling chandelier. Nandoon ang mga kilalang personalidad, mga negosyanteng nagmamay-ari ng malalaking kumpanya, ilang politiko na may koneksyon sa pondo ng bangko at mga veteranong opisyal. Gentlemen and ladies, wika ng chairman habang nakatayo sa harapan. Narito tayo ngayon upang talakayin ang tungkol sa bagong CEO na hahawak sa ating institusyon. Ang desisyon ay ginawa ng board at napili ang isang tao na may malalim na koneksyon sa kasaysayan ng bangko. Nagbulungan ang lahat. May ilan na nagtaas ng kilay, may ilan namang halatang sabik malaman kung sino ang tinutukoy. Ang mga pangalan ng malalaking negosyante ay nagliparan sa kanilang usapan. Baka si Mr. Santiago yon, anak ng dating senador. Hindi, baka si Mrs. Cruz, ang kilalang ekonomista. O baka naman isang banyaga na may malaking kapital. Habang abala ang lahat sa espekulasyon, si Mr. Alvarez, ang manager ng sangay kung saan palaging pumupunta si Mang Tonyo, ay naroroon din. Isinama siya bilang isa sa mga kinatawa ng branches. Nakataas ang kanyang noo at may ngiting mapanlait. Sigurado ako, bulong niya sa kanyang katabi na ang iluluklok ay isa na namang mayamang galing sa pamilya ng negosyante. Sino pa ba? Wala namang silbi ang mahihirap dito. Pinagpatuloy ng chairman ang kanyang pahayag. Ang bagong CEO ay hindi pa natin ipakikilala hanggang hindi tapos ang lahat ng legal na proseso. Ngunit nais naming ipaalala sa inyo na siya ay isa sa mga haligi ng ating bangko. Lalong lumakas ang bulungan. Haligi? Sino kaya iyon? Wala na akong kilala sa mga lumang tao sa kooperatiba noon. Wika ng isang board member. Matagal na yung panahon. Sa kabilang dako, habang abala sa pagdududa ang lahat, si Mang Tonyo ay nasa kanyang barong-barong pa rin, nakahiga sa banig, mahina ang katawan dahil sa kanyang sakit. Ngunit sa kanyang tabi, naroroon ang kahon ng mga dokumento na ilang ulit na niyang binubuksan. Nakatingin siya sa lumang papel na may nakasulat na pangalan niya bilang isa sa mga unang nagbigay ng puhunan sa kooperatiba. Minsan, bulong niya sa sarili, hindi na kailangan ng malalaking titulo para malaman ang totoo. Ang panahon na lang ang magpapakita. Samantala, sa conference room, nagpatuloy ang diskusyon. Ano ang magiging epekto ng bagong CEO sa ating pamamalakad? Tanong ng isa, kung hindi siya mula sa malaking pamilya, baka mawalan tayo ng tiwala mula sa ibang investors. Hindi tayo mag-aalala, sagot ng chairman. Ang taong ito ay may kakayahan, hindi lang sa pera kundi pati sa malasakit. Siya ay bahagi ng kasaysayan ng bangko at iyon ang mas mahalaga. Lalong ngumisi si Alvarez. Malasakit? Ha! Kung malasakit lang ang puhunan, matagal na sanang lugmok ang bangko na ito. Ang kailangan dito ay pera at koneksyon. Mr. Alvarez, singit ng isa sa mga direktors, ingat ka sa sinasabi mo.
Hindi lahat ay pera lang ang sukatan ng yaman. Ngunit hindi siya natinag. Kung sino man ang ipapakilala nyo, siguradong hindi yan galing sa kalsada. At kung sakaling may lumang matanda o kung sino mang walang maipapakita, naku, magpapakamatay na lang ako. Nagtawanan ng ilan, ngunit ang iba'y natigilan. Ang mga salitang iyon ay parang nag-iwan ng bakas ng kabastusan sa paligid. Subalit wala pa ring nagbigay ng malinaw na clue kung sino nga ba ang bagong CEO. Matapos ang pulong, umuwi si Alvarez sa kanyang sangay na mas lalo pang umangat ang kayabangan. Kinausap niya ang kanyang mga empleyado. Narinig ko sa pulong, may bagong CEO raw na may koneksyon sa kasaysayan ng bangko. Pero sa tingin niyo ba may halaga iyon? Hindi. Ang mahalaga, ako pa rin ang manager dito. At ako ang masusunod. Tahimik lamang ang mga empleyado, ngunit halata sa kanilang mga mata ang pagkainis. Ang insidente ni Mang Tonyo sa bangko ay sariwa pa rin sa kanilang alaala at lalong sumasama ang loob mula sa ugali ng kanilang manager. Sa gabi ring iyon, habang nakaupo sa maliit na bahay si Mang Tonyo, dumating ang kanyang apo. "Lolo, may tawag si Mama. Gusto kanyang makausap." Kinuha niya ang lumang telepono at saglit na naghintay bagong narinig ang boses ng kanyang anak. "Pa, balita ko may bagong CEO raw sa bangko. May narinig ka ba tungkol doon?" Ngumiti si Mang Tonyo. "Oo anak, may nabanggit na sila. Pero hayaan mo muna. Sa tamang panahon, malalaman din natin kung sino siya." "Basta pa," sagot ng anak, "mag-ingat ka sa kalusugan mo. Huwag mo nang palaging pinapahirapan ang sarili mo sa kakapunta sa bangko." "Oo anak," mahinahong tugon niya. "Pero hindi ko ngayang iwan ang lugar na iyon. Hindi lang iyon basta bangko para sa akin. Bahagi iyon ng buhay ko." At habang ibinababa niya ang telepono, muling napatingin si Mang Tonyo sa kanyang kahon ng mga papel. Sa kanyang puso, alam niyang malapit na ang oras. Ang lahat ng panlalait ng manager, ang lahat ng pag-aalinlangan ng anak, at ang lahat ng pangungutya ng mga tao. Darating ang sandaling mawawala ang lahat ng iyon. At sa oras na iyon, hindi na siya ang matandang walang halaga, kundi ang haligi na matagal nang nakalimutan. Isang umagang tila mas maliwanag kaysa karaniwan ng araw, nagbihis si Mang Tonyo ng kanyang pinakamatinong barong. Hindi iyon bago, ngunit ito ang pinakakinis niyang damit na itinabi lamang para sa mga mahahalagang okasyon. Bago siya lumakad, humarap siya sa kanyang salamin na may bitak at mumiti ng marahan. Ito na siguro ang araw. Bulong niya sa sarili habang pinaplastar ang sombrerong matagal na niyang kasabay sa bawat pagbisita sa bangko. Sa kanyang paglalakad papunta sa bangko, ramdam niya ang bigat ng katawan. Ang bawat hakbang ay may halong sakit at panghihina, ngunit may kakaibang lakas sa kanyang loob. Para bang alam niya ang araw na ito ay hindi magiging katulad ng mga nagdaan. Sa gilid ng kalsada, sinalubong siya ng mga batang naglalaro at bumati. "Magandang umaga po, Lolo Tonyo," bati ng isa. Kumaway siya pabalik at umiti, kahit sa loob-loob niya'y may kaba. Pagpasok niya sa bangko, agad siyang napansin ng mga empleyado. Ang teller na palaging naaawa sa kanya ay bahagyang natigilan. "Lolo, andito na naman po kayo?" tanong niya, na tila ba may halong awa at pagod sa paulit-ulit na eksena. "Oo iha," sagot ni Mang Tonyo may lambing sa tinig. "Huling pagkakataon ko na sigurong magtatanong sa inyo." Nagkatinginan ang mga teller at naramdaman nilang kaiba ang sinabi ng matanda. Ngunit bago pa sila makasagot, bumaba mula sa kanyang opisina si Mr. Alvarez, dala ang kanyang walang kupas na kayabangan. Naka-Amerikana itong itim at hawak ang kanyang mamahaling ballpen. Kila ba laging nasa isang pulong ng mga mayayaman. "Ayan na naman siya," malakas na sabi ni Alvarez para marinig ng lahat. "Mang Tonyo, wala ka na talagang tigil ano? Ilang beses ko nang sinabi, wala kang pera rito. Wala. Pabalik-balik ka lang dito para istorbohin ang oras ng mga tao." Tahimik lang si Mang Tonyo, nakatayo sa gitna ng bangko. Lahat ng kliyente at empleyado ay napatingin. Alam na magkakaroon na naman ng eksena. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas ang tinig ni Alvarez. Parang may sinadyang ipahiya ang matanda ng mas matindi pa kaysa dati.
Kung may laman ang account mo, Mang Tonyo, magpapakamatay ako, sigaw ni Alvarez, sabay tawa ng malakas. Narinig niyo ba? Magpapakamatay ako pag may laman ang bangko niya. At muling tumawa siya, kasabay ng ilan pang kliyenteng walang pakialam sa sitwasyon. Tahimik ang buong lugar. Ang mga empleyado ay hindi makatingin ng diretsyo sa matanda. Ang ilan ay nakayuko, tila nahihiya para sa kanilang manager. Ngunit si Mang Tonyo ay hindi natinag. Bagkus, ngumiti siya ng marahan. Inilabas mula sa kanyang lumang bag ang isang sobre na halatang matagal nang nakatago. Mr. Alvarez, mahinahong sabi ng matanda. Matagal ko na itong dala. Panahon na siguro para makita mo. Kinuha niya ang mga papel at inilapag sa mesa sa harap ng teller. Nang makita ng mga tao ang laman nito, nagulat sila. Naroon ang mga orihinal na dokumento ng kooperatiba, mga papel na may pirma ng mga unang nagbigay ng puhunan upang maitayo ang bangko. At sa bawat pahina, nakaukit ang pangalan ni Antonio Ramirez, ang buong pangalan ni Mang Tonyo. Halos sabay-sabay ang buntong hininga ng mga empleyado. Siya pala iyon, bulong ng isa. Siya pala ang isa sa mga nagtatag ng bangko. Nang makita yun ni Alvarez, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti ay naglaho at napalitan ng pagkagulat. Ano? Ano itong kalokohan na ito? Hindi sumagot agad si Mang Tonyo. Bagkus, inilabas pa niya ang isang mas makapal na folder. Naglalaman ng mga deposito na ginawa niya sa loob ng maraming taon. Mga resibo, mga bank statement, lahat nakapangalan sa kanya. Ang mga perang ipinadala ng anak niya mula sa ibang bansa, pati ang sarili niyang naipon mula sa pangingisda, ay naroon lahat. Hindi siya kailanman tumigil sa paglalagay ng pera sa account, bagamat walang nakakaalam. Ngayon malinaw na hindi lamang siya isang matanda na pabalik-balik at nagtatanong. Isa siyang haligi ng bangko at higit sa lahat, siyang bagong CEO na itinatalaga ng board. Walang kalokohan dito, Mr. Alvarez. Sagot ni Mang Tonyo sa wakas, mahina ngunit mariin. Ang pangalan ko ang isa sa mga ugat kung bakit nakatayo ang bangkong ito. At ngayong araw, panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan. Tumahimik ang buong gusali. Ang mga kliyente na dati nakikitawa ay napaatras, habang ang mga empleyado ay natulala. Ang teller na dati nakakausap niya ng mabuti ay napaluha. Lolo, kayo pala ang isa sa nagtatag ng bangko. Nanginginig ang boses ng teller. Ngumiti si Mang Tonyo at tumango. Oo, iha. At ngayong ako na ang iluluklok bilang CEO, babaguhin natin ang paraan ng pakikitungo sa mga tao dito. Hindi na mahalaga kung mayaman ka o mahirap. Lahat may karapatan. Si Alvarez naman ay halos hindi makapaniwala. Ang kanyang binitawang salita na magpapakamatay ako pag may laman ang bangko mo ay bumulanghit pabalik sa kanya. Naparamdam siya ng matinding hiya at takot. Hindi lang dahil sa kanyang kayabangan, kundi dahil alam niyang tapos na ang kanyang kapangyarihan. Hindi, imposible ito, wika niya. Nanginginig ang tinig. Ngunit wala na siyang magawa. Ang mga papel at resibo ay malinaw na pruweba. Ang matandang madalas niyang pinapahiya, siya palang tunay na haligi ng bangko. At higit pa, siya ang nakatakdang humawak ng pinakamataas na posisyon. At sa oras na iyon, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa loob ng bangko. Ang lahat ng pangungutya at panlalait na matagal nang tiniis ni Mang Tonyo ay biglang naglaho, napalitan ng paggalang at pagkilala. Ang matandang tahimik na madalas umupo sa gilid ng lobby ay hindi na basta matanda lamang. Siya ang bagong CEO, ang taong muling magtatayo ng dignidad ng bangko. Matapos kumalat ang balita sa loob ng sangay ng bangko, tila biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga kliyenteng dating nakikitawa at nakikibulong laban kay Mang Tonyo ay nagsimulang lumapit. Hindi na para magtanong ng may pang-uuyam, kundi upang makita ng mas malapitan ang mga dokumentong hawak niya. Ang mga papel na iyon, na amoy lumang tinta at may bahid ng panahon, ay mistulang nagdala ng bigat ng pasaysayan na matagal nang nakabaon sa limot. Mang Tonyo, totoo po ba talaga ito? Tanong ng isa sa mga kliyente, isang ginang na kilalang negosyante sa bayan. Kayo po ang isa sa mga nagtatag ng bangkong ito.
Ngumiti si Mang Tonyo at tumango. Oo, noon hindi pa ito bangko na may magagarang gusali. Isa lamang itong maliit na kooperatiba na itinayo namin ng iilang kasamahan. Doon nagsimula ang lahat. At isa ako sa nagbigay ng puhunan at nagtiwala. Kahit maliit lamang ang aking pera noon. Napamulagat ang lahat. Hindi nila inasahan na ang matandang matagal na nilang nakikitang tila walang halaga ay siya palang isa sa mga haligi ng institusyong iyon. Samantala, si Alvarez ay halos hindi makagalaw. Namutla siya at ang dati niyang kayabangan ay natunaw sa harap ng mga papeles at resibo na hawak ni Mang Tonyo. Pilit niyang pinanindigan ang kanyang postura, ngunit halatang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi pa rin ako naniniwala. Bulalas niya. Paano ko masisiguro na hindi peke ang mga dokumentong yan? Agad na lumapit ang teller na matagal nang may malasakit kay Mang Tonyo. Sir, kilala ko na si Lolo Tonyo. Sa bawat pagpunta niya, dala niya ang parehong bag na yan. At ilang beses ko na ring nakita ang mga papeles na yan. Hindi siya nagsisinungaling. Dumating pa ang isang matandang lalaki na isa ring dating kasapi ng kooperatiba, si Fidel, na lumapit sa gitna ng bangko. Totoo ang sinasabi ni Tonyo, mariin niyang pahayag. Ako ang isa sa mga kasama niya noon. Kami ang nagsimula ng lahat at walang sino man ang nakakaalam dahil natabunan ng panahon ang aming mga pangalan. Pero ako mismo ang magpapatunay. Si Antonio Ramirez, si Tonyo, ay isa sa mga unang nagbigay ng pundasyon ng bangkong ito. Halos sabay-sabay na bumuntong hininga ang lahat ng nakarinig. Ang mga mata ng mga empleyado ay napuno ng hiya sapagkat ilang beses nilang nakita kung paanong pinapahiya ng kanilang manager ang matanda. Ang ilan ay hindi napigilang mapaluha. Ngunit higit sa lahat, ang mismong mga salita ni Fidel ang nagpatibay sa katotohanan. Wala nang makapagtatago nito. Ang matandang kanilang tinuturing na walang halaga ay isa palang haligi ng bangko. Wika ni Mang Tonyo, wala akong balak na saktan ang sinuman. Ngunit panahon na upang ipakita ang katotohanan. Panahon na para malaman ng lahat kung bakit. Kahit ilang beses akong pinagtatawanan at pinalalayas dito, patuloy akong bumabalik. Lumapit siya sa gitna at nagsalita ng mas malakas kaysa dati. Hindi pera ang dahilan kung bakit ako naririto, kundi ang alaala at ang pangarap na pinundar namin noon. Sa loob ng maraming taon, tiniis kong makita ang pagbabago ng bangko. Mula sa maliit na kooperatiba hanggang sa ganitong anyo. Ngunit sa bawat pagbabagong iyon, nakita kong unti-unting nawawala ang malasakit at ang natitira na lamang ay kayabangan. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay tila bumarang sa dibdib ng lahat ng nakarinig. Lolo, mahina ngunit nanginginig na wika ng teller. Kayo pala ang matagal nang pinagmumulan ng lakas ng bangko. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit kahit ilang beses kayong pinapahiya, bumabalik pa rin kayo. Tumango si Mang Tonyo at ngumiti. Iha, minsan ang tunay na yaman ay hindi nakikita agad. Minsan kailangan ng panahon para lumabas ang katotohanan. Samantala, si Alvarez ay halos hindi na makapagsalita. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang kanyang sariling salita. Magpapakamatay ako pag may laman ang bangko mo. Ang bawat tawa at pang-uuyam na kanyang binitawan ay tila naging palaso na ngayon ay siya mismong tinamaan. Mr. Alvarez, ani ng isa sa mga board representative na dumating sa sangay upang kumpirmahin ang balita. Mula ngayon, ang lahat ng galaw mo sa bangko ay iimbestigahan. Hindi kami papayag na ang isang institusyong ipinayo sa malasakit ay manatiling pinamumunuan ng isang taong walang puso. Napayuko na lamang siya, wala nang nagawa. Ang kanyang kayabangan ay tuluyang nawasak. Si Mang Tonyo naman, bagamat mahina na dahil sa kanyang sakit, ay tumindig ng tuwid. Hindi ako nandito para maghiganti, wika niya, kundi para ibalik ang tunay na halaga ng bangko, ang malasakit sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ng lahat na hindi na siya ang matandang palaging nag-uusisa. Siya ang bagong simula ng bangko, ang simbolo ng katotohanan na matagal nang nakabaon.
Ang araw na iyon ang nagmarka ng pagbabagong hindi na mabubura sa kasaysayan ng bangko. Sa wakas, ang matandang kanilang tinuya at hinamak ay nagpakita ng katotohanan. At ito ang katotohanang magpapabago sa takbo ng kanilang lahat. Nang makalabas ang buong katotohanan sa loob ng bangko, tila naging mabigat ang hangin sa bawat sulok ng gusali. Ang mga tao, empleyado at kliyente ay halos hindi makapaniwala sa kanilang mga nasaksihan. Ang matandang inakala nilang istorbo lamang ay siya palang haligi ng bangko at ngayon, opisyal na CEO na itatalaga ng board. Sa likod ng counter, ang teller na si Marisa ay napaluha. Hindi niya mapigilang lapitan si Mang Tonyo. "Lolo, patawarin niyo po ako," umiiyak niyang wika. "Ilang ulit kong hinayaan na mapahiya kayo sa harap ng lahat. Hindi ko po kayo pinagtanggol kahit ramdam kong mali ang nangyayari." Pinatom ni Mang Tonyo ang kanyang kamay sa balikat ng teller. "Wala kang dapat ipagpaumanhin. Ang mahalaga, natuto ka. Ang aral hindi para sa nakaraan, kundi para sa darating na panahon." Ang mga ibang empleyado ay halos mag-unahan sa paglapit. Ang ilan ay yumuko bilang paggalang, habang ang iba na may mahigpit na humawak sa kanilang mga kamay bilang tanda ng kanilang pagsuporta. "Sir," sabi ng isa, "mula ngayon, gagawin namin ang lahat para makabawi. Hindi na po namin hahayaang mawalan ng dignidad ang bangko." Ngunit higit sa lahat, ang pinaka nakakagulat na pangyayari ay nang lumapit si Ruben, ang janitor na ilang beses nang nagmalasakit kay Mang Tonyo. Humarap siya sa lahat, itinuwid ang kanyang katawan, at nagsalita. "Ako po'y simpleng janitor lamang dito. Pero si Lolo Tonyo, siya lamang ang tanging taong nakakita ng halaga ko bilang tao. Siya lang ang palaging bumabati sa akin ng maayos, kumakamusta kung kumain na ako, at nagpapasalamat sa maliliit na bagay." Kung siya po ang ating CEO, sigurado akong hindi na tayo magiging alipin ng kayabangan. Palakpakan ang umalingangaw sa loob ng bangko. Ang mga empleyado, isa-isa, ay nagsimulang tumayo sa kanilang mga pwesto. Para bang may bagong pag-asa na sumibol sa kanilang uso. Ang dati nilang pagkakakulong sa takot sa ilalim ng pamumuno ni Alvarez ay unti-unti nang napapalitan ng tapang at pagkakaisa. Sa gilid ng eksena, si Alvarez ay nanatiling tulala, pinagmamasdan ang pagbabago ng paligid. Ang mga empleyadong dati sunod-sunuran sa kanya ay ngayon buong tapang na ipinapakita ang suporta kay Mang Tonyo. Hindi na siya ang sinusundan ng mga mata ng mga tao, kundi ang matandang noon ay kanyang pinagtatawanan. Hindi ito maaari. Mahina ngunit galit na bulong ni Alvarez sa kanyang sarili. Ngunit kahit anong pilit niyang panatilihin ang kanyang autoridad, wala na siyang magagawa. Ang respeto at tiwala ng mga empleyado ay tuluyan nang napunta kay Mang Tonyo. Nang makita ni Mang Tonyo ang mga luha at pag-asa sa mga mata ng mga empleyado, huminga siya ng malalim at nagsalita muli. "Mga anak, salamat sa inyong pagtanggap. Ngunit hindi sapat na magsalita lamang tayo ngayon. Ang pagbabago ng bangko ay mangyayari lamang kung sama-sama nating gagawin. Hindi ako ang magpapabago sa institusyong ito. Kayo ang susi. Kayo ang makakaramdam ng hirap ng bawat kliyente at kayo ang magdadala ng malasakit." Isang empleyadong nagtaas ng kamay. "Sir, paano po kami makakapagsimula?" Ngumiti si Mang Tonyo. "Simulan natin sa simpleng bagay, ang pakikitungo sa bawat kliyente ng may dignidad, may respeto at may malasakit. Hindi na tayo babalik sa mga panahong may dinadaya, may pinapahiya at may binabaliwala. Lahat ng tao, may pera man o wala, ay may karapatang pumasok sa bangkong ito nang hindi natatakot o nahihiya." Nag-iyakan ang ilan sa mga empleyado. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam sila ng tunay na inspirasyon mula sa isang lider. Samantala, ang mga kliyente na naroroon ay hindi rin makapaniwala. Isang matandang lalaki ang lumapit at nagsabi, "Kung ganyan na po ang pamamalakad ninyo, Lolo, asahan ninyo na mas lalo kaming magtitiwala sa bangko." Ang ilan ay nagsimulang pumila, hindi para magreklamo, kundi para magdeposito, dala ng bagong pag-asa na kanilang nakita.
Sa kabila ng lahat, may mga kliyenteng tahimik na lumapit kay Alvarez. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pandidiri at pagkondena. Isa sa kanila ang nagsabi, "Kung anuman ang mangyari, manager, hindi na kami magbabalik dito hanggat ikaw ang pinamumunuan." Ang mamasalitang iyon ay tumama sa kanya na parang suntok sa sikmura. Nang matapos ang mahabang eksena, si Mang Tonyo ay pinaupo ng mga empleyado sa isang espesyal na upuan sa gitna ng bangko. Para bang sa unang pagkakataon, binigyan siya ng dangal at paggalang na matagal na niyang dapat natanggap. "Sir," sabi ng isang teller, "mula ngayon, hindi na po namin kayo tatawaging lolo lang. Kayo po ang aming CEO. At ipinapangako namin na hindi namin sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo sa amin." Bahagyang tumulo ang luha sa mata ni Mang Tonyo. "Hindi ko ito inaasahan," wika niya. "Hindi ko ito ginawa para maging CEO. Ginawa ko lang ito dahil hindi ko kayang talikuran ang bangkong itinuring kong anak. Pero kung ito ang pagkakataon na ibinigay sa akin, gagawin ko ang lahat para ang bangkong ito ay maging tahanan ng lahat ng tao." Muli pumalakpak ang lahat. Ang dating tahimik na gusali ay napuno ng ingay ng suporta at kagalakan. At habang nakaupo si Mang Tonyo, sa kanyang puso ay muling sumibol ang lakas. Isang panibagong yugto, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa bawat tao sa bangko. At sa araw na iyon, naging malinaw sa lahat. Ang matanda ay hindi na lamang isang kliyenteng inaapi. Siya ang leader na kanilang kailangan at siya ang magdadala ng tunay na pagbabago. Kinabukasan, matapos ang malaking revelasyon tungkol kay Mang Tonyo, maagang nagtipon ang lahat ng empleyado sa loob ng bangko. Ang karaniwang abala at mabilis na galawan sa umaga ay napalitan ng kakaibang katahimikan dahil lahat ay naghihintay ng panibagong direksyon mula sa bagong CEO. Si Mang Tonyo, bagamat nakasuot pa rin ng kanyang lumang barong at may dalang sombrero, ay naupo sa harap ng mesa na karaniwang inuukupa ng manager. Sa unang pagkakataon, hindi siya basta nakaupo bilang kliyente. Naroon siya bilang pinuno. "Mga anak," panimula niya habang nakatingin sa lahat, "ang bangkong ito ay itinayo hindi lang para sa mga mayayaman. Itinayo ito para sa lahat. Magsasaka, mangingisda, tindera at manggagawa." Ngunit habang tumatagal, nabiging malayo tayo sa tunay na layunin. Kaya ngayon, sisimulan natin ang pagbabago. Tumahimik ang lahat, nakikinig ng mabuti. Si Marisa, ang teller na dati palaging naaawa sa kanya, ay nagsimulang ngumiti habang pumupunas ng luha. Ang janitor na si Ruben, nakatayo sa likod, ay naharamdam ng kakaibang pag-asa. Unang pagbabago, pagpapatuloy ni Mang Tonyo. "Mula ngayon, wala nang diskriminasyon. Hindi na tayo titingin kung maliit o malaki ang deposito. Ang lahat ng kliyente ay tatanggapin ng may pantay na respeto. Kung papasukin nila ang bangko, mararamdaman nilang sila ay kasing halaga ng lahat." Nagpalakpakan ang mga empleyado. Ang ilan sa kanila, halatang nakaramdam ng ginhawa dahil matagal na nilang nais itong mangyari, ngunit hindi nila kayang ipaglaban-laban sa kayabangan ni Alvarez. Pangalawa, wika muli ng matanda. "Magkakaroon tayo ng programa para sa mga maliliit na depositor. Bawat isa na maglalagay ng kahit maliit na halaga, bibigyan natin ng dagdag na benepisyo, financial literacy, at pagkakataon na makakuha ng microloan na may mababang interes. Hindi na dapat maging hadlang ang kahirapan para makapagsimula ng pag-asenso." Muling umalingaw ang palakpakan. Ang mga empleyado ay tila ba nakakita ng bagong pag-asa at ang ilang kliyente na nasa loob ng bangko ay nakangiting sumang-ayon. Pangatlo, dagdag ni Mang Tonyo, lahat ng empleyado ay daraan sa muling pagsasanay. Hindi na natin pahihintulutan ang sistema ng pang-aapi. Ang bawat teller, loan officer at maging gwardiya ay dapat magsilbing mukha ng malasakit. Napatingin siya kay Ruben, ang janitor. At hindi lang iyon, simula ngayon, wala nang mababa o mataas na posisyon. Bawat isa sa atin ay may mahalagang papel. Ikaw, Ruben, na nagpakita ng malasakit kahit hindi mo trabaho, ikaw ay gagawaran ng promosyon. Hindi ko hahayaang manatili kang nasa isang posisyong hindi tumutugma sa kabutihang ipinakita mo.
Nanlaki ang mata ni Ruben at napaluha. Lolo, sir, hindi ko po inaasahan ito. Hindi mo kailangan ng titulo para maging mahalaga, hiho, tugon ni Mang Tonyo. Ngunit oras na ring kilalanin ang kabutihang gawa. Ang mga empleyado ay halos hindi makapaniwala. Ang sistemang matagal na nilang kilala, puno ng takot at pang-uuyam, ay biglang nagkaroon ng bagong muka. Sa bawat salitang binibitawan ng matanda, tila may tinatanggal na gapos sa kanilang mga puso. Pang-apat, dagdag niya, ang HR ay magsasagawa ng masusing pagsusuri sa lahat ng sangay. Hindi tayo magtitis ng mga manager na walang malasakit. Hindi na dapat manatili sa bangko ang mga tulad ni Mr. Alvarez. Nilingon ng lahat ang dating manager na nakaupo sa isang sulok. Tahimik at wala ng kayabang-yabang. Wala na siyang nagawa kundi umuo dahil alam niyang tapos na ang kanyang kapangyarihan. At panghuli, sambit ni Mang Tonyo, hindi lamang tayo magbibigay ng serbisyo, magbibigay tayo ng inspirasyon. Ang bangkong ito ay hindi na magiging simbolo ng kayabangan, kundi ng malasakit. Hindi lang ito lugar kung saan iniipon ang pera. Ito'y lugar kung saan iniipon ang tiwala ng bawat isa. Tumayo ang lahat at sabay-sabay na pumalakpak. Ang mga luha ng mga empleyado ay hindi mapigilan. Ang mga kliyenteng naroroon ay nakisali rin at ang buong bangko ay napuno ng isang damdamin na matagal nang nawala. Pagkakaisa. Makalipas ang pulong, kumalat agad ang balita sa buong bayan. Sa mga tindahan, palengke at kalsada, pinag-uusapan ang pagbabagong sisimulan ng bagong CEO. Hindi na tayo itataboy, sabi ng isang tinderang si Aling Rosa. Muli nating mararamdaman ang malasakit ng bangko. Samantala, sa bahay ni Mang Tonyo, dumating ang kanyang apo na si Nika. May dalang balita mula sa kanyang ina na nasa abroad. Lolo, ang mama sabi, narinig daw niya sa balita na ikaw na ang bagong CEO ng bangko. Hindi siya makapaniwala. Umiiyak daw siya habang pinapanood ka sa TV. Napangiti ang matanda sabay yakap sa kanyang apo. Nika, sabihin mo sa mama mo na lahat ng ito ay para rin sa kanya, para sa iyo, para sa mga susunod na henerasyon. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa dignidad na maipapamana natin. At sa kanyang puso, alam ni Mang Tonyo na nagsisimula pa lamang ang lahat. Ang kanyang sakit at kahinaan ay hindi hadlang. Ang bagong sistemang kanyang inilatag ay magsisilbing pamana, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa lahat ng taong matagal nang naniniwalang ang bangko ay para lamang sa mayaman. Ngayon, ito'y magiging tahanan ng bawat isa. Sa mga sumunod na araw, mas lalong tumindi ang tensyon sa loob ng bangko. Bagamat masaya at puno ng pag-asa ang mga empleyado dahil sa bagong pamumuno ni Mang Tonyo, may iisang tao na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang sinapit, si Mr. Alvarez. Ang dating mapagmataas at makapangyarihang manager ay ngayoy tila isang aninong naligaw sa loob ng gusali. Isang umaga, ipinatawag siya ni Mang Tonyo sa kanyang opisina. Ang silid na dati ay trono ni Alvarez ay ngayoy nagsilbing lugar kung saan siya mismo ay huhusgahan. Tahimik siyang pumasok at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga yabang at pagmamataas ay naglaho. Ang dating matapang na hakbang niya ay napalitan ng mabigat at mabagal na lakad. Naupo si Mang Tonyo sa kabilang dulo ng mesa. Hawak ang isang makapal na folder na puno ng mga reklamo at testimonya. Sa kanyang tabi, naroon sina Marisa at Ruben bilang mga saksi at kinatawan ng mga empleyado. Mr. Alvarez, panimula ni Mang Tonyo, mahinahon ngunit mariin ang boses. Matagal kang naging ulo ng sangay na ito. Ngunit sa halip na maging haligi ng malasakit, ikaw ay naging sagisag ng kayabangan. Bago tayo magdesisyon, ibigyan ka namin ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili mo. Napalunok si Alvarez at pilit na ngumiti. Sir, lahat ng ginawa ko ay para sa ikaunlad ng bangko. Mahigpit ako dahil gusto ko ng disiplina. Kung naging matalim ang aking salita, iyon ay dahil nais kong maging mabilis ang serbisyo. Ngunit agad na sumabat si Marisa, hindi na kayang pigilan ang sarili. Hindi po totoo yon, sir.
Ilang beses naming nakita kung paano nyo pinapahiya si Lolo Tonyo. Hindi iyon disiplina, kundi pang-api. At hindi lamang siya, maraming kliyente ang umalis dahil sa inyong kayabangan. Lumapit si Ruben at idinagdag, "Ako po'y janitor lamang, ngunit ilang beses ko pong narinig ang masasakit niyong salita. Hindi lang sa mga empleyado, kundi pati sa mga mahihirap na kliyente. Kung hindi po kayo tinanggal, baka tuluyan ang bumagsak ang tiwala ng tao sa bangko." Nanginginig na ang mga kamay ni Alvarez. Pilit niyang iniwasan ang tingin ng lahat. "Hindi ko sinasadya. Hindi ko akalain na ganoon ang epekto." Mahina niyang tugon, na tila ba siya'y hindi na ang dating mapagmataas na lider. Ngunit itinulak ni Mang Tonyo ang folder sa kanyang harapan. "Narito ang mga reklamo laban sa iyo mula sa mga empleyado, kliyente, at maging sa ilang miyembro ng board. May sapat na ebidensya upang ipakita na ang pamamalakad mo ay naging sagabal, hindi tulong." Tahimik ang buong silid. Ramdam ng lahat ang bigat ng sandali. Sa labas ng opisina, nagtipon-tipon ang ibang empleyado, naghihintay ng resulta. "Mr. Alvarez," mariin na wika ni Mang Tonyo, "mula sa araw na ito, ikaw ay tinatanggal sa iyong posisyon bilang manager. Wala kang karapatang manatili sa bangko na itinayo para sa tao. Ang iyong kayabangan ay may wakas, at ito ang iyong wakas dito." Halos mapaupo si Alvarez sa sobrang bigat ng narinig. Hindi ito maaari. Ako ang nagpatakbo ng sangay na ito ng maraming taon." Ngunit tumayo si Ruben at mahigpit na nagsalita. "At sa maraming taon, ginamit mo ang kapangyarihan para yurakan ang mga tao. Ngayon panahon na para ikaw naman ang makatikim ng hustisya." Habang dinadala palabas si Alvarez ng 2 security guard, nagsimulang magpalakpakan ang mga empleyado sa labas. Hindi yon palakpak ng tuwa sa pagbagsak ng isang tao, kundi palakpak ng pag-asa at katarungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha, sapagkat sa wakas, tapos na ang takot na matagal silang pinalot. Sa lobby, ilang kliyente ang nakamasid. Isa sa kanila, isang matandang babae, ang nagsabi, "Mabuti na lang at natanggal ang taong iyon. Kung siya pa rin ang namumuno, baka hindi na ako bumalok dito." Ang mga salita ng mga tao ay lalong nagpabigat sa damdamin ni Alvarez habang siya'y naglalahad palabas. Ang dating taong sinusundan ng respeto ay ngayon nilalagpasan lamang ng mga mata. Walang kahit sinong nais sumama sa kanya. Pagbalik sa opisina, umupo si Mang Tonyo at tumingin sa mga empleyado. "Mga anak, hindi tayo nagtanggal ng tao dahil lamang sa galit. Ginawa natin ito para maitama ang mali at para muling maibalik ang tiwala ng mga tao sa atin. Ang aral dito ay huwag nating hayaang muli na ang kayabangan ang mamuno sa bangko." Isa-isang lumapit ang mga empleyado upang ipahayag ang kanilang suporta. "Sir," wika ni Marisa, "sa wakas makakahinga na po kami ng maluwag. Hindi na po kami magtatrabaho sa ilalim ng takot." Ngumiti si Mang Tonyo at pumango. At iyon ang simula ng bagong kabanata. Hindi na muli natin hahayaang lasakal ng kayabangan ang malasakit. Sa araw na iyon, natapos ang pamumuno ng isang taong simbolo ng pang-api at tuluyang nagbukas ang pinto para sa isang bangko na pamumunuan ng malasakit at katarungan. At sa puso ng bawat empleyado, isang aral ang hindi na mabubura. Ang tunay na lakas ng pamumuno ay hindi nasusufat sa sigaw o kayabangan, kundi sa pagrespeto at pagdamay sa kapwa. Makalipas ang ilang linggo mula nang italaga si Mang Tonyo bilang bagong CEO ng bangko, mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa. Hindi lamang ito naging usap-usapan sa kanilang bayan, kundi umabot na rin sa telebisyon at pahayagan. Ang mga mamamahayag ay dumayo upang makapanayam siya, at sa bawat panayam, nanatiling payak at mahinahon ang kanyang mga sagot. Ngunit ang pinakamalaking epekto nito ay naramdaman ng kanyang anak na si Liza na nasa ibang bansa. Nang makita niya sa balita ang ama, nakabarong at nakaupo sa upuan ng isang CEO, hindi niya napigilang umiyak. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang lahat ng alitan at hindi pagkafaunawaan nila ng kanyang ama. Naalala niya kung paano siya laging nagdududa kung saan napupunta ang perang ipinapadala niya. Ngayon, unti-unti niyang nauunawaan ang lahat. Isang linggo matapos lumabas ang balita, nagdesisyon si Liza na umuwi.
Nagpaalam siya sa kanyang amo at nag-ipon ng lakas ng loob. Hindi niya sinabi agad kay Mang Tonyo ang kanyang plano. Sa kanyang puso, may halong hiya at pananabik. Hiya dahil sa matagal niyang pagdududa at pananabik dahil sa wakas ay makikita niyang muli ang kanyang ama. Dumating ang araw ng kanyang pag-uwi. Sa paliparan, sinalubong siya ng kanyang anak na si Nika at ilang kamag-anak. "Mama!" sigaw ni Nika, sabay yakap ng mahigpit. "Ang saya ko po at umuwi na kayo." Excited na excited si Lolo na makita kayo. Halos maluha si Liza habang niyayakap ang anak. "Nika, salamat at lagi mong sinamahan ang lolo mo. Ngayon panahon na para makabawi ako." Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila si Mang Tonyo na nakaupo sa balkonahe. May hawak na tasa ng kape. Nang makita niya ang anak, tumayo siya, bagamat mabagal at mahina dahil sa kanyang edad. "Liza," mahina ngunit puno ng emosyon ang kanyang tinig. "Pa!" sigaw ni Liza, sabay takbo at mahigpit na yakap sa kanyang ama. Pareho silang napaluha. Ang yakap na iyon ay tila burador na nagbura sa lahat ng taon ng hindi pagkakaintindihan. "Pa, patawarin niyo po ako," humahagulgol si Liza. "Ang dami kong pagdududa, ang dami kong nasabing hindi maganda. Hindi ko alam na iniingatan niyo pala ang lahat ng ipinapadala ko, na lahat ng iyon ay bahagi ng mas malaki ninyong pangarap." Hinaplos ni Mang Tonyo ang likod ng anak. "Wala kang dapat ipagpaumanhin, anak. Naiintindihan ko kung bakit ka nagduda. Hindi mo nakikita noon ang dahilan, at kasalanan ko rin na hindi ko agad ipinaliwanag. Pero ang mahalaga, nandito ka na ngayon." Umupo sila sa mesa, at si Nika naman ay abalang naghahain ng pagkain. Ang kanilang tahanan na dati tila kulang sa kulay ay biglang napuno ng saya at pagtawa. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, magkasama muli ang pamilya. Kinabukasan, dinala ni Mang Tonyo ang kanyang anak sa bangko. Pagpasok nila, sinalubong sila ng palakpakan mula sa mga empleyado. "Ma'am, welcome po," bati ni Marisa, na halos mapaluha sa tuwa. "Ngayon po, alam na namin kung bakit si Lolo Tonyo ay palaging nagpupunta rito. Dahil iniingatan niya hindi lamang ang bangko, kundi pati ang tiwala ninyo bilang pamilya." Namangha si Liza nang makita ang bangko. Hindi lamang ito nagbago sa istruktura, kundi pati sa diwa. May mga karatulan ng mga bagong programa para sa mahihirap, may espesyal na linya para sa mga matatanda, at may mga libreng seminar para sa mga nais matuto tungkol sa tamang pamamahala ng pera. Lahat ng yon ay resulta ng pamumuno ng kanyang ama. "Pa," bulong ni Liza habang nakatingin sa paligid, "hindi ko po akalain na magagawa niyo ang lahat ng ito. Ang ipinadala kong pera na akala ko'y nauubos lang, naging bahagi pala ng mas malaking bagay." Ngumiti si Mang Tonyo. "Anak, tandaan mo, hindi nasusukat ang yaman sa laki ng bahay o dami ng gamit. Ang tunay na yaman ay nasa mga taong natutulungan natin. Lahat ng ipinadala mo, hindi ko ginastos para sa sarili. Inipon ko para sa araw na ito, para sa bangkong itinayo natin noon pa man." Niyakap siya ni Liza at napaiyak muli. "Pa, simula ngayon, kasama niyo na ako sa lahat ng laban ninyo. Hindi na ako aalis. Dito na ako tutulong." At mula sa araw na iyon, naging katuwang ni Liza ang kanyang ama sa pamamahala ng bangko. Siya ang naging tulay ng mga bagong proyekto gamit ang kanyang karanasan sa ibang bansa. Ang kanilang relasyon bilang mag-ama ay muling nabuo, mas matibay at mas puno ng pagmamahalan kaysa dati. Sa bayan naging simbolo si Mang Tonyo at ang kanyang anak ng pagkakaisa at pagbabago. Ang dating makataong may pag-aalinlangan sa kanya ay ngayoy buong tiwala na. Sa bawat pagpasok ng kliyente, may ngiti at respeto na agad silang sasalubungin. Isang bangko na hindi na kayabangan ng puhunan, kundi malasakit. At sa tahanan ng mag-anak, tuwing gabi ay sabay-sabay silang kumakain. Si Nika, masayang nakikinig sa kwento ng kanyang lolo at mama, habang si Liza ay laging nagpapasalamat sa pagkakataong nabigyan sila ng bagong simula. Sa wakas, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng pamilya. At lahat ng ito ay dahil sa isang matandang, matagal na nilang inakalang walang halaga,
Ngunit sa katunayan ay isa palang haligi ng pangarap at pag-asa matapos ang pagbabalik ni Liza at ang muling pagkakabuo ng kanilang pamilya. Mas naging buo at malinaw ang layunin ni Mang Tonyo bilang bagong CEO ng bangko. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Kinabukasan pa lamang ay ipinatawag niya ang lahat ng branch heads sa isang malakihang pagpupulong. Ginanap ito sa pangunahing opisina ng bangko sa Maynila, kung saan halos lahat ng opisyal ay sabik, ngunit kinakabahan sa bagong direksyong tatahakin ng kanilang institusyon. Pagpasok ni Mang Tonyo sa conference hall, lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang. Nakasuot siya ng simpleng barong at maitim na pantalon. Sa kanyang tabi ay si Liza, na nagsilbing katuwang at interpreter sa mga teknikal na aspeto ng negosyo. Ang presensya ng mag-ama ay nagdala ng kakaibang pakiramdam sa lahat. Isang halong respeto, inspirasyon at pangamba na baka may malalaking pagbabagong hindi sila nakahanda. Mga kasama, panimula ni Mang Tonyo habang nakatingin sa bawat isa. Ang bangkong ito ay itinayo sa malasakit, hindi sa kayabangan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nalihis tayo sa ating tunay na layunin. Ngayon, panahon na para isaayos ang lahat, mula sa mga proseso hanggang sa ating pakikitungo sa tao. Itinaas niya ang makapal na folder na hawak. Narito ang mga reklamo, puna at hinaing ng ating mga kliyente. Hindi na natin pwedeng ipagwalang bahala ang mga ito. Kung nais nating manatiling matatag, dapat tayong magbago. Unang inilatag ang plano para sa mga branches. Simula ngayon, aniya, bawat sangay ay magkakaroon ng buwanang pagsusuri. Hindi lamang tungkol sa kita, kundi tungkol sa serbisyo. Ang pinakamahalaga ay kung paano ninyo pinakitunguhan ang bawat kliyente, mayaman man o mahirap. Isa sa mga branch head ang nagtanong, "Sir, paano po natin masusukat ang kalidad ng serbisyo?" Ngumiti si Mang Tonyo. Simple lamang, kapag ang mga tao ay lumalabas sa bangko na may ngiti at may tiwala, iyon ang tunay na sukatan. Hindi numero, hindi graphs, kundi manasakit. Kasunod nito, inilatag niya ang bagong programa para sa mga maliliit na depositor. Tinawag niya itong Handog Pag-asa Account, isang savings program na may mas mababang requirements at mas mataas na interest rate para sa mga deposito ng maliliit na halaga. Kung ang isang magsasaka o tindera ay kayang magtabi ng kahit 50 pesos sa isang linggo, dapat mayroon siyang benepisyo. Hindi lang ang may milyon ang dapat makinabang. Nagpalakpakan ang mga branch head. Ang ilan ay napaluha pa dahil matagal na rin nilang naririnig ang hinaing ng kanilang mga kliyente, ngunit hindi nila kayang ipaglaban noon. Hindi ring nakalimutan ni Mang Tonyo ang kapakanan ng mga empleyado. Kayo ang haligi ng bangko. Kung kayo ay pagod at hindi masaya, paano ninyo maibibigay ang tamang serbisyo? Kaya simula ngayon, magkakaroon ng makatarungang insentibo at regular na training. Hindi para i-pressure kayo, kundi para ihanda kayo sa mas magandang bukas. Lumapit si Liza at ipinakita ang mga slide na kanyang inihanda. Bilang bahagi ng reforma, sabi niya, magkakaroon tayo ng scholarship program para sa mga anak ng empleyado. Kung ang inyong mga anak ay gustong mag-aral, ngunit kapos sa tuition, tutulungan sila ng bangko. Dahil ang malasakit ay hindi lamang sa kliyente, kundi pati na rin sa ating pamilya. Nagsimulang umiyak ang ilan sa mga empleyado na naroroon. Isa sa kanila ang nagsabi, "Sir, sa dami ng taon kong pagtatrabaho dito, ngayon ko lang naramdaman na may tunay na malasakit ang pamunuan." Hindi nagtagal, dumating ang mga pagbabago sa bawat sangay. Unti-unting nawala ang reklamo ng mga kliyente. Ang mga teller ay nagsimulang ngumiti at bumati ng may paggalang. Ang mga gwardya ay hindi na istriktong parang sundalo, kundi naging magiliw na tagapagbantay. Ang mga dating nagdadalawang isip magdeposito ay muling nagtiwala. Sa palengke, si Aling Rosa, ang matagal nang kakilala ni Mang Tonyo, ay masayang nagsabi, "Dati, hindi ako makapasok sa bangko nang hindi kinakabahan. Ngayon, parang palengke lang din, magaan at magiliw ang pakikitungo. Dahil dito, dumami ang mga bagong kliyente.
Ang pangalan ng bangko ay muling nabuhay at inilala bilang institusyong may malasakit. Ang media ay nagsimulang mag-ulat ng positibong balita. Isang pahayagan ang naglabas ng artikulo na may pamagat. Mula sa matandang inaapi hanggang CEO, ang bangkong muling binuhay ng malasakit. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilang dating opisyal na konektado kay Alvarez ang hindi makapaniwala sa bilis ng pagbabago. May ilan pang nagtangkang hadlangan ang mga bagong patakaran. Ngunit dahil sa suporta ng mga empleyado at kliyente, hindi sila nagtagumpay. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad pa uwi sina Mang Tonyo at Liza mula sa bangko, tinanong siya ng anak, "Pa, hindi ba kayo natatakot na baka marami pa ring tutol sa mga ginagawa nyo?" Ngumiti ang matanda, bagamat halatang pagod. "Anak, sa bawat pagbabago, laging may tutol. Ngunit ang mahalaga, nasa tama tayo. At kung alam ng Diyos na tama ang ating ginagawa, hindi tayo pababayaan." Sa tahanan nila, muling nagtipon ang pamilya. Si Nika ay masayang nag-aaral ng kanyang takdang aralin, habang si Liza ay abala sa paggawa ng mga bagong plano para sa bangko. Habang pinagmamasdan sila ni Mang Tonyo, napaluha siya sa tuwa. Ngayon, bulong niya sa sarili, hindi lamang ang bangko ang naisaayos. Maging ang pamilya ko ay muling nabuo. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging matatag ang bangko. Hindi na ito kinatatakutan ng mahihirap, kundi pinupuntahan na nila ng may tiwala. Ang dating institusyong puno ng kayabangan ay ngayon naging simbolo ng malasakit. Isang pagbabagong nagsimula sa isang matandang hindi kailanman sumuko sa kanyang pangarap. Mabilis na kumalat sa buong bansa ang istorya ni Mang Tonyo, ang matandang dating inaapi at pinagtatawanan sa bangko. Ngunit ngayon ay kinikilala bilang bagong CEO na may dalang malasakit at pagbabago. Sa mga dyaryo, pahayagan at balita sa telebisyon, paulit-ulit na isinasalaysay ang kanyang kwento. Ang mga tao ay tila hindi makapaniwala na ang isang simpleng matanda na kasuot ng kupas na barong at dala ang kanyang lumang sombrero ay siyang muling bumuhay at nagbigay dignidad sa isang institusyong halos lamunina ng kayabangan. Inanyayahan siya sa iba't ibang programa sa telebisyon at radyo. Sa isang panayam, tinanong siya ng isang sikat na anchor, "Mang Tonyo, ano po ang pakiramdam ninyo na mula sa pagiging taong hinamak, ngayon ay isa na kayong simbolo ng pagbabago?" Ngumiti lamang siya at sagot niya, "Hindi ko ngailanmang inisip na magiging ganito. Ang tanging nais ko lamang ay maibalik ang malasakit sa bangko na itinuring kong anak. Ang lahat ng ito ay hindi para sa akin, kundi para sa bayan at para sa bawat taong matagal nang hindi pinapansin." Ang mga salitang iyon ay nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong manonood. Hindi nagtagal, siya ay ginawaran ng iba't ibang parangal mula sa iba't ibang organisasyon. Sa isang entablado, nakasuot ng barong at nakatayo sa gitna ng maraming tao, tinanggap niya ang tropeyong may nakasulat na simbolo ng pag-asa at malasakit. Nandoon si Liza at ang kanyang anak na si Nika, kapwa nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki. "Lolo, ikaw na ang bida ng buong bansa," bulong ni Nika, habang masayang nakangiti. "Hindi ako ang bida, apo," sagot ni Mang Tonyo, habang hinahaplos ang buhok nito. "Ang bida ay ang bawat taong hindi sumuko kahit gaano kahirap ang buhay." Samantala, sa kanilang bayan, lalo pang tumaas ang tiwala ng publiko sa bangko. Ang mga dating nagdadalawang isip na magdeposito ay nagsimulang magdala ng kanilang ipon. Ang mga magsasaka, tindera at manggagawa ay nagsasabing, "Kung si Mang Tonyo ang CEO, tiyak na hindi kami mababaliwala." Nagpatawag din ng pagtitipon ang lokal na pamahalaan upang kilalanin si Mang Tonyo. Sa harap ng buong bayan, nagsalita ang alkalde. Si Mang Tonyo ay hindi lamang CEO ng bangko. Siya ay simbolo ng tunay na malasakit. Isang paalala na ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa pera kundi sa paggalang at kabutihan. Naluha ang maraming tao sa kanyang bayan. Ang ilan ay lumapit upang personal na magpasalamat. Isang matandang babae ang nagsabi, "Mang Tonyo, dahil sa inyo muli akong nagtiwala sa bangko. Hindi ko na kailangang itago sa aparador ang kaunting ipon ko."
Hindi lamang sa kanilang lugar, umabot ang pagkilala, maging sa ibang bansa, lalo na sa mga Filipino communities abroad. Naging usapan ang kanyang kwento. Maraming OFW ang nagsabi na uuwi na silang may tiwala dahil alam nilang may bangkong tatanggap sa kanilang ipon ng may malasakit. Ang dating inaapi at hinahamak ay ngayon naging simbolo ng pag-asa. Ang kanyang larawan, nakangiti habang hawak ang tropeo, ay nakapost sa mga pahayagan at online articles na may pamagat. Ang matandang tinawanan ngayon ay tinitingala. At sa puso ni Mang Tonyo, ang lahat ng pagkilalang ito ay hindi lamang para sa kanya. Para ito sa kanyang pamilya, sa kanyang bayan, at sa bawat taong minsang pinagtawanan, ngunit patuloy na lumaban para sa tama. Matapos makilala at parangalan si Mang Tonyo sa iba't ibang programa, hindi siya nagpabihag sa papuri. Sa halip, lalo pa siyang nagsumikap upang magpatupad ng mga konkretong proyekto para sa bangko. Ang mga parangal ay hindi pagkain, aniya sa isang pulong kasama ang mga empleyado. Hindi ito ang bubuhay sa mga tao. Ang tunay na sukatan ng ating malasakit ay kung papaano natin tinutulungan ang mga taong matagal nang nawalan ng tiwala sa bangko. Kaya't inilunsad niya ang isang makabagong proyekto na tinawag na Ginhawa Program. Isa itong pakete ng mga benepisyo para sa mga senior citizen na kliyente ng bangko. Sila ang pinaka-nangangailangan ng tulong at respeto, paliwanag niya. Kung kaya't simula ngayon, magkakaroon ng espesyal na linya para sa kanila, walang pila, walang matagal na paghihintay. Naging malaking balita ang proyektong ito. Sa mga sangay ng bangko, makikita na agad ang mga nakatalagang upuan at dedikadong teller para sa matatanda. May libreng tubig, tsa, at kahit maliit na librong babasahin habang naghihintay. Ang mga senior citizen ay hindi na kinakabahan pumasok. Sa halip, naramdaman nilang muli ang kanilang halaga. Isang araw dumating si Aling Rosa, isang tindera sa palengke na matagal ng kliyente. Ay, salamat po CEO! Wika niya habang nakaupo sa bagong waiting area. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito sa bangko. Dati, halos hindi ko kayang pumila dahil sa sakit ng tuhod. Ngumiti si Mang Tonyo at sumagot, "Hindi lamang kayo, Aling Rosa. Lahat ng tulad ninyo ay karapat-dapat sa respeto at malasakit. Hindi lamang matatanda ang kanyang inisip. Inilunsad din niya ang isang scholarship fund para sa mga anak ng mahihirap na depositor. Ipinaliwanag niya sa isang pulong, kung nais nating magtagal, dapat ay hindi lamang nating pinapahalagahan ang kasalukuyan. Dapat tayong magtanim para sa kinabukasan. At ang kinabukasan ay nasa mga kabataan. Maraming estudyante ang nakinabang dito. Isa sa kanila si Miguel, anak ng isang magsasaka. Lumapit siya kay Mang Tonyo at nagsabi, "Sir, kung hindi po dahil sa scholarship na ito, hindi ako makakapag-aral ng kolehiyo. Maraming salamat po." Napaluha ang matanda at hinaplos ang balikat ng binata. "Anak, mag-aral kang mabuti. Ang tanging hiling ko kapag nakatapos ka, tumulong ka rin sa iba." Habang lumalago ang mga proyekto, mas lalo pang tumaas ang tiwala ng publiko sa bangko. Dumami ang mga deposito, hindi lamang mula sa malalaking negosyante, kundi higit sa lahat mula sa mga ordinaryong tao. Ang mga magsasaka, mangingisda, tindera at guro ay nagsimulang magdala ng kanilang maliit na ipon dahil alam nilang hindi sila mapapahiya o mababaliwala. Maging ang media ay patuloy na naguulat. Isang artikulo ang naglabas ng pamagat, "Bangko ng Tao," kung saan ang maliit na ipon ay malaking yaman. Pinuri ang mga reformang ginawa ni Mang Tonyo at ng anyang anak na si Liza, na ngayon ay katuwang na niya sa pamumuno. Ngunit higit sa lahat, nagbago ang imahe ng bangko. Sa isang pagpupulong kasama ang Board of Directors, sinabi ni Mang Tonyo, "Hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang paglago natin. Ngunit tandaan ninyo, hindi ito paglago dahil sa kita. Ito'y paglago dahil muli tayong pinili ng tao. Ang bangko natin ay hindi lamang negosyo. Ito'y tahanan." Ang mga dating nagduda sa kanya, kabilang ang ilang negosyanteng minsang tumalikod, ay nagsimulang bumalik.
Isa sa kanila ang lumapit at nagsabi, "Pasensya na, CEO. Noong una, hindi kami naniwala na kaya ninyo. Pero ngayon, kami mismo ang saksi sa pagbabagong dala ninyo." Ngumiti si Mang Tonyo at sagot niya, "Walang masama sa pagdududa. Ang mahalaga, natutunan natin na ang malasakit ay mas matibay kaysa alinmang duda." Habang lumalalim ang gabi, madalas na makikita si Mang Tonyo sa kanyang opisina, nakatanaw sa labas ng bintana. Sa kanyang isip, bumabalik ang lahat ng pinagdaanan niya, mula sa mga taon ng pang-api, sa mga biro ng manager, hanggang sa araw na siya'y muling tinitingala. At sa bawat alaala, isang bagay ang laging pumapasok sa kanyang puso. Hindi na sayang ang kanyang pagtitiyaga. Ngayon, hindi lamang bangko ang kanyang pamana, kundi isang bagong kultura ng malasakit, pantay na pagtingin, at pagbibigay ng pagkakataon sa lahat. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang dumarami ang taong nagsasabing, "Kung si Mang Tonyo ang CEO, may pag-asa tayong lahat." Isang maulang hapon, habang abala si Mang Tonyo sa pag-review ng mga bagong ulat mula sa mga sangay ng bangko, isang hindi naasahang bisita ang dumating sa kanyang opisina. Sa pintuan nakatayo si Mr. Alvarez, ang dating manager na minsan ay mapangmata at mapang-api. Ngunit ngayon, ang dating pikas at kayabangan ay naglaho. Ang kanyang damit ay gusgusin at ang kanyang mukha ay bakas ng pagod at panghihina. Nagulat ang sekretarya at agad na lumapit kay Mang Tonyo. "Sir, si Ginoong Alvarez po, andito." Humihiling siya ng audience. Tahimik na tumango si Mang Tonyo. "Papasukin mo siya." Dahan-dahan pumasok si Alvarez. Humakbang siya na tila babawat hakbang ay may bigat ng nakaraan. Huminto siya sa gitna ng opisina, hindi makatingin ang diretsyo. "Mang Tonyo," mahina niyang bungad, "hindi ko alam kung paano magsisimula. Marami akong nagawang mali sa inyo at sa bangko. Dumating ako ngayon hindi para humingi ng posisyon, kundi para humingi ng tawad." Tahimik ang buong silid. Tanging patak ng ulan sa bintana ang maririnig. Pinagmasdan ni Mang Tonyo ang dating manager. Ang mga alaala ng pang-aapi, ng mapanuyang biro at ng masasakit na salita ay bumalik sa kanyang isip. Ngunit sa harap niya ngayon, hindi na si Alvarez na mayabang ang nakikita niya, kundi isang taong durog at nagkamali. "Mr. Alvarez," wika ni Mang Tonyo, "ang ginawa mo ay nagdulot ng sakit hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng taong dumaan sa bangkong ito. Ang iyong kayabangan ay naging sumpa ng ating institusyon. Ngunit alam mo ba kung ano ang mas mabigat? Ang hindi mo pagkilala sa dignidad ng tao." Yumuko si Alvarez at nagsimulang lumuha. "Alam ko, sir. At bawat gabi, hindi ako mapalagay. Hindi ko makalimutan ang mga salitang binitiwan ko, lalo na iyong sinabi kong, 'Magpapakamatay ako pag may laman ang bangko mo.' Hanggang ngayon, iyon ay parang sugat sa aking dibdib. Humihingi ako ng kapatawaran, kahit alam kong hindi sapat ang mga salita." Huminga ng malalim si Mang Tonyo. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa at marahang kumuyom. Ngunit matapos ang ilang sandali, ngumiti siya at tumayo. Lumapit siya kay Alvarez at tinapik ito sa balikat. "Alvarez, hindi ako naghahanap ng paghihiganti. Hindi ako umupo sa upuang ito upang magparusa. Nandito ako para magtuwid. Kung ang hinihingi mo ay tawad, ibinibigay ko yun sa iyo." Nagulat si Alvarez at napatingin kay Mang Tonyo. Bakas ang pagkalito. "Sir, pinapatawad niyo ako kahit sa lahat ng ginawa ko?" Tumango ang matanda. "Oo, dahil ang galit ay hindi makakapagpatibay ng bangko. Ang galit ay hindi makakapagpalago ng tiwala. Ang kapatawaran lamang ang tunay na daan para sa pagbabago. Ngunit tandaan mo, Alvarez, ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang makakalimutan ang mali. Ito'y paalala na may pagkakataon pa tayong lahat na magbago." Niyakap ni Alvarez ang kanyang mukha at umiyak ng tahimik. "Salamat, sir. Salamat sa kabutihang hindi ko inasahan. Simula ngayon gagawin ko ang lahat para maging ibang tao. Hindi man dito sa bangko, pero saan mang lugar ako mapunta." Nagdesisyon si Mang Tonyo na magbigay ng rekomendasyon para kay Alvarez sa ibang kumpanya. Hindi bilang manager, kundi sa isang posisyong mas makapagbibigay sa kanya ng pagkakataong
magsimula muli. Alvarez, hindi ka na babalik dito. Ngunit may pagkakataon ka pang bumangon sa ibang lugar. Gamitin mo ito hindi para maghari, kundi para maglingkod. Lumuhod si Alvarez at humalik sa kamay ng matanda. Hindi ko po ito kakalimutan. Kayo ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamumuno. Nang umalis si Alvarez sa opisina, nakahinga ng maluwag si Mang Tonyo. Sa kanyang puso, alam niyang ang pagpapatawad na iyon ay hindi lamang para kay Alvarez, kundi para rin sa kanya. Sa wakas, nakalaya siya sa bigat ng mga sugat ng nakaraan. Kinagabihan, ikinwento niya ang nangyari kay Lisa at Nika habang sila'y sabay-sabay na kumakain ng hapunan. Pa, wika ni Lisa, sigurado po ba kayong tama ang ginawa niyo? Ang dami niyang pinahirap sa inyo. Ngumiti si Mang Tonyo at hinawakan ang kamay ng anak. Anak, kung patuloy kong dadalhin ang galit, magiging katulad ko rin siya. Ngunit kung ipapasa ko ang kapatawaran, mas magiging magaan ang ating pamumuno. Ang tunay na yaman ay hindi sa perang hawak natin, kundi sa kakayahan nating magpatawad. Tumango si Nika at nagdagdag, Lolo, ibig sabihin po ba nun, wala na kayong kaaway? Napangiti si Mang Tonyo. Apo, wala na akong kaaway. Ang tanging kalaban ko na lamang ay ang kayabangan at kawalan ng malasakit. At habang ako'y nabubuhay, hindi ko hahayaan na sila ang mamuno sa bangkong ito. At mula sa araw na iyon, ang balitang pinatawad ni Mang Tonyo ang dating manager ay kumalat sa buong komunidad. Marami ang humanga at marami rin ang natutong magpatawad sa sarili nilang buhay. Ang kanyang kabutihan ay nagsilbing huwaran, hindi lamang sa mga empleyado ng bangko, kundi sa buong lipunan na minsan ding naghirap at nagkasala. Sa huli, ang aral na iniwan niya sa lahat ay malinaw. Ang tunay na lakas ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa kakayahang magpatawad kahit sa mga taong minsan ay nakasakit ng labis. Lumipas ang ilang taon mula nang si Mang Tonyo ay maupo bilang CEO ng bangko. Sa bawat pagdaan ng panahon, mas lalong naging matatag ang institusyon. Ang mga programa para sa mahihirap, scholarship fund para sa mga anak ng kliyente at empleyado, at mga benepisyo para sa matatanda ay patuloy na lumalago. Maging ang mga maliliit na negosyo sa kanilang bayan at karatig probinsiya ay nakinabang sa kanyang mga reforma. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, ramdam na rin ng matanda ang panghihina ng kanyang katawan. Ang dati matibay na tindig ay unti-unti nang nagiging mabagal. Ang kanyang mga kamay, na dati laging abala sa pagsusuri ng mga papeles, ay mas madalas nang nanginginig. Isang gabi, habang nakatanaw siya sa bintana ng kanyang opisina, marahan niyang bulong sa sarili. Panahon na siguro, Tonyo. Nagawa mo na ang lahat. Sa isang espesyal na pagpupulong kasama ang Board of Directors, dinala niya ang kanyang anak na si Liza. Mga kasama, panimula niya, malaki ang utang na loob ko sa inyo at sa taong bayan na nagtitiwala sa atin. Ngunit alam kong hindi na magtatagal ang aking lakas. Kaya't nais kong ipasa ang pamumuno ng bangko sa aking anak na si Liza. Nagulat ang ilan, ngunit agad ding napangiti. Kilala nila si Liza bilang masipag at may malasakit at nakikita nilang karapat-dapat siyang magpatuloy ng pamana ng kanyang ama. Tumayo si Liza at may luha sa kanyang mga mata. Pa, handa akong ipagpatuloy ang inyong sinimulan. Hindi ko kayo bibiguin. Mula noon, si Liza ang naging bagong CEO ng bangko. Sa kanyang pamumuno, mas lalo pang pinalakas ang mga programang naitatag ng kanyang ama. Siya ang naging tulay upang mas maging moderno at epektibo ang operasyon. Ngunit hindi niya kinalimutan ang pinakamahalagang pamana ni Mang Tonyo, ang malasakit sa tao. Samantala, si Mang Tonyo ay nagpasya ng magretiro at bumalik sa probinsya. Kasama ang kanyang apo na si Nika, masaya siyang namuhay sa isang payapang baryo. Doon, araw-araw siyang nagigising sa tunog ng mga ibon at tanawin ng palayan. Minsan ay nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay. Hawak ang tasa ng kape, habang nakatingin sa paglubog ng araw. Sa kanyang mga mata ay bakas ang kasiyahan ng isang taong nagawa na ang kanyang misyon. Ang mga kapitbahay ay madalas lumalapit sa kanya, hindi para humingi ng pera, kundi para makinig sa kanyang mga kwento. Lolo Tonyo, sabi ng isa,
Hindi kami makapaniwala na ang taong dati tinatawanan lang sa bangko ay ngayon ay isa ng alamat. Ngumiti siya at sagot, "Anak, hindi ako alamat. Isa lang akong tao na naniwalang ang malasakit ay higit na kayamanan kaysa anumang salapi." Lumipas pa ang ilang taon. Si Nika ay nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa scholarship na ipinatupad mismo ng kanyang lolo. Naging inspirasyon siya sa maraming kabataan at madalas niyang sabihin, "Kung hindi dahil kay lolo, hindi ako makakatapos." Ang kanyang malasakit ay hindi lang para sa bangko, kundi para sa amin ding pamilya. Dumating ang araw na si Mang Tonyo ay pumanaw ng payapa, natutulog sa kanyang kama, habang nakapalibot ang kanyang pamilya. Walang takot o pangamba sa kanyang mukha, kundi ngiti ng isang taong nakatapos ng kanyang laban. Ang kanyang burol ay dinagsa ng libo-libong tao, empleyado, kliyente, negosyante, magsasaka, mangingisda at estudyanteng nakinabang sa kanyang mga programa. Ang mga pader ng kapilya ay punong-puno ng bulaklak at ang bawat nagsasalita ay may sariling kwento kung paano sila natulungan ni Mang Tonyo. Isang teller ang nagsalita, si Marisa, na noon ay isa sa mga unang humingi ng tawad sa kanya. "Kung wala si Sir Tonyo, baka hindi ko natutunan ang halaga ng malasakit. Siya ang nagturo sa akin kung paano pahalagahan ang bawat kliyente, gaano man kaliit ang kanilang ipon." Nang matapos ang misa, si Lisa ay tumayo at nagsalita sa harap ng lahat. "Ang aking ama ay hindi iniwan ang mundo ng walang saysay. Ang kanyang iniwang pamana ay hindi kayamanan kundi aral. Aral na ang bangko ay dapat magsilbi, hindi mang-api. Aral na ang malasakit ay dapat laging unahin, sa libingan. Habang ibinababa ang kabaong, sabay-sabay na binigas ng mga tao ang kanyang pangalan. Tonyo! 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 Parang musika yon na sumasalamin sa pagmamahal at respeto ng lahat sa kanya. At mula noon, ang kanyang kwento ay paulit-ulit na isinasalaysay sa mga bagong empleyado ng bangko. Sa tuwing may orientation, sinasabi ng mga trainer, "Huwag ninyong kalimutan ang pangalan ni Antonio Ramirez, ang matandang minsang hinamak, ngunit naging simbolo ng malasakit at pag-asa." Naging alamat si Mang Tonyo, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang puso. At sa bawat sangay ng bangko, makikita ang kanyang larawan, nakangiti, nakasuot ng kanyang lumang barong, may hawak na sombrero. Isang paalala na ang tunay na yaman ay nasa kabutihang ipinamamana. Sa wakas, natapos ang kanyang buhay ng payapa. Iniwan ang isang pamana ng danggal, malasakit at ang tunay na kahulugan ng yaman.